Magandang gabi, Sir Eric. Ako si Alvin, isa sa mga masugid mong tagapakinig. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ng pamilya namin noong taong 1989. Totoong kwento ito at hanggang ngayon kapag naaalala namin ni na Marvin at Buboy ang nangyari sa liblib na bahagi ng Quezon Province, kinikilabutan pa rin kami. Noong summer ng 1989 na pagkasunduan ng pamilya na umuwi sa probinsya ng aming lolo sa isang munting baryo sa Quezon, gamit ang lumang owner type jeep ni Tatay Edwin. Maaga kaming bumiyahe, kasama namin sa sasakyan si Nanay Celia, ang kuya kong si Marvin, ang bunso naming si Buboy, at ang pinsan naming si Dina. Edwin, sigurado ka ba sa daan na ito? Parang kanina pa tayo paikot-ikot dito sa may Nyogan. Wika ni Celia habang nakahawak sa braso ng asawa. Celia, ito ang tinuro sa ating shortcut ni Mang Tano bago tayo lumiko sa highway. Mas mabilis daw ito kaysa doon sa main road na ginagawa. Sagot naman ni Edwin habang pilit na pinapatakbo ng maayos ang jeep sa baku-bakong daan. Madilim na ang paligid noon. Wala pang mga street lights sa mga ganitong klaseng probinsya. Ang tanging liwanag lang namin ay ang ilaw na dilaw na medyo malabong headlight ng jeep. Sa magkabilang gilid ng daan ay matatayog na puno ng nyog at makakapal na kawayanan na tila sumasabay sa ihip ng hangin. Tatay Edwin, naiihi na po ako, sabi ni Boboy mula sa likuran. Tiisin mo muna, Boboy. Malapit na tayo sa susunod na baryo. Doon na tayo hihinto, tugon ni Edwin. Marvin, tignan mo yung matanda sa ilalim ng puno, bulong ni Dina kay Marvin. Napatingin si Marvin sa tinuturo ng pinsan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete may isang matandang lalaki na nakatayo. Nakasuot ito ng kupas na kamiseta at tila may bitbit na sulo. Pero ang nakakapagtaka ay hindi man lang ito gumagalaw habang dumadaan kami. Hayaan mo na yan, Dina. Baka nagbabantay lang ng sakahan, sabi ni Marvin bagamat nararamdaman na rin niya ang kakaibang kaba. Habang tumatagal lalong kumikipot ang daan. Ang semento ay napalitan na ng purong putik at bato. Biglang huminto ang makina ng jeep. Kumadyot ito ng 3 beses bago tuluyang namatay ang tunog ng makina. Anong nangyari, Edwin? Tanong ni Celia na nagsisimula ng kabahan. Hindi ko alam, Celia. Hindi naman dapat mag-overheat ito dahil bago ko ito dinala sa talyer noong 1 linggo. Sagot ni Edwin habang sinusubukang paandarin muli ang susi. Pero tanging tunog lang ang naririnig nila. Bumaba si Edwin para tignan ang makina. Sa labas ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na pagaspas ng mga dahon. Napansin ni Marvin na tumahimik bigla ang paligid. Yung tipong pati ang mga kuliglig ay biglang huminto sa paghuni. Marvin, bumaba ka muna dito at hawakan mo itong flashlight, utos ni Edwin. Bumaba si Marvin habang tinatapatan niya ng ilaw ang makina. Napansin niya ang isang mabahong amoy. Amoy na tila nabubulok na karne o malansang isda na naiwan sa arawan. Tatay, amoy patay na hayop po dito, sabi ni Marvin habang tinatakpan ang kanyang ilong. Oo nga, Marvin, parang may kung anong malapit dito, sagot ni Edwin. Biglang sumigaw si Dina mula sa loob ng jeep. Marvin, tatay, may tao sa likod ng kawayanan. Mabilis na itinutok ni Marvin ang flashlight sa direksyon ng kawayan. Doon nakita nila ang isang mahabang figura. Hindi ito mukhang tao dahil sa sobrang haba ng mga bias nito. Nakasilip ito sa likod ng mga kawayan at ang mga mata nito ay nanlilisik na parang sa pusa kapag natatamaan ng ilaw. Edwin, sumakay na kayo. Bilisan nyo, sigaw ni Celia habang yakap-yakap ang nanginginig na si Buboy. Nagmamadaling sumakay si Marvin at Edwin sa hindi maipaliwanag na pagkakataon. Sa isang pihit ni Edwin ng susi, umandar ang makina ng jeep. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Edwin at mabilis na tinapakan ng silinyador. Di na, wag kang titingin sa likod, utos ni Marvin habang nararamdaman ang pagyanig ng jeep sa lubak-lubak na daan. Ngunit hindi napigilan ni Buboy ang lumingon. Kuya Marvin, bakit sumusunod sa atin yung aso? Pero bakit ang laki niya? Lumingon si Marvin. Sa likuran ng jeep may isang itim na aso na kasing laki ng guya. Mabilis itong tumatakbo at tila hindi napapagod at kakahabol sa kanila.
Ang mas nakakatakot, ang mga mata nito ay kulay pula at naglalaway ng mahaba nitong dila. Edwin, bilisan mo pa, hiyaw ni Celia. Celia, sagad na ito. Mapuputokan tayo ng gulong sa bilis natin. Sagot ni Edwin habang pinagpapawisan ng malapot sa manabela. Biglang tumalon ang malaking aso sa gilid ng jeep. Nawala ito sa dilim. Akala nila ay nakaligtas na sila hanggang sa maramdaman nilang bumigat ang likuran ng sasakyan. Tila may malaking bagay na sumampa sa bubong ng jeep. Nakita ni Dina na may mahahabang kuko na bumaon sa tarapal ng jeep, diretso sa tapat na kung saan siya nakaupo. Marvin, tulong! May gustong pumasok! Kumuha si Marvin ng isang bakal na lever sa ilalim ng upuan. Dina, lumapit ka sa akin. Buboy dapa! Sigaw ni Marvin. Pinagahampas ni Marvin ang bahagi ng tarapal kung saan nandoon ang mga kuko. Nakarinig sila ng isang matining na tili. Isang boses na hindi galing sa hayop at hindi rin galing sa tao. Parang pinagsamang hiyaw ng baboy at iyak ng sanggol. Edwin, may nakikita akong ilaw sa unahan. May bahay doon. Sigaw ni Celia. Sa malayo may isang maliit na dampa na may nakasinding gasera sa labas. May isang matandang lalaki na nakatayo sa tapat ng pintuan. May hawak na krus at isang boteng may lamang langis. Pagkakita ng nilalang sa bubong sa liwanag ng gasera, bigla itong tumalon. Paalis sa jeep at nawala sa kadiliman ng gubat. Huminto si Edwin sa harap ng dampa. Lahat sila ay hingal na hingal at hindi makapagsalita sa takot. Edwin, ayos lang ba kayo? Tanong ng matanda na tila kanina pa sila hinihintay. Sino po kayo? Paano nyo nalaman na kailangan namin ng tulong? Tanong ni Edwin habang bumababa ng jeep. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Ako si Tasyo. Kanina ko pa nararamdaman na may mga banyagang napadpad sa daang ito. Hindi dapat kayo dumaan dito pagsapit ng dilim. Ang daang ito ay pag-aari ng mga hindi katulad natin. Sagot ng matanda habang tinitignan ng mga kalmot sa tarapal ng jeep ni na Marvin. Mang Tasyo, ano po ba yung humahabol sa amin? Akala ko aso pero ang laki niya. Tanong ni Marvin habang inaalalayan si Dina na lumabas ng sasakyan. Yun ay isang sigbin na naligaw o baka naman ay inutusan ng mga engkantong naninirahan sa malaking balete na dinaanan nyo. Mapalad kayo at umandar agad ang inyong sasakyan. Kadalasan ng mga dumadaan dito ay hindi na nakakalabas sa gubat. Paliwanag ni Mang Tasyo. Pinapasok sila ni Mang Tasyo sa loob ng kanyang maliit na dampa. Pinainom sila ng mainit na tubig at binigyan ng kaunting asin para ilagay sa kanilang mga bulsa. Celia, dito muna tayo magpalipas ng gabi. Hindi ko na kayang magmaneho sa dilim. Sabi ni Edwin habang nakayakap sa kanyang asawa. Tama yan, Edwin. Bukas ng umaga ituturo ko sa inyo ang tamang daan palabas dito. Pero huwag kayong maingay dahil kahit nasa loob tayo, naririnig nila tayo. Babala ni Mang Tasyo. Habang nakaupo sa sahig na kawayan, hindi makatulog si Buboy. Kuya Marvin, bakit parang may kumakalmot sa ilalim ng sahig? Bulong ni Buboy. Pinakinggan ni Marvin. Totoo ang sinabi ng kapatid. May marahang kalmot sa ilalim ng kawayang sahig na tila may nagtatangkang humanap ng butas para makapasok. Nanay Celia, natatakot po ako. Bulong ni Dina. Huwag kayong maingay. Sabi ni Celia bagamat siya mismo ay bakas ang takot sa muka. Biglang tumigil ang kalmot. Sa halip isang boses ang narinig nila mula sa labas ng dampa. Isang boses na pamilyar. Edwin, buksan mo ang pinto. Si Lolo ito. Nagkatinginan silang lahat. Ang boses ay boses ni Lolo Isko. Ang lolo nila na pupuntahan sana nila sa probinsya. Tatay Edwin, si Lolo po yun. Sabi ni Buboy at akmang tatayo para buksan ang pinto. Mabilis na hinawakan ni Mang Tasyo ang balikat ni Buboy. Huwag bata, hindi mo lolo yan. Ang lolo nyo ay nasa kabila pa ng bundok. Isang mapagpanggap ang nasa labas. Pero Mang Tasyo, boses na boses po ni lolo yun. Giit ni Marvin. Marvin, makinig ka. Ang mga maligno dito ay kayang gayahin ang boses ng mga mahal ninyo sa buhay para lang mapagbuksan nyo sila ng pinto. Kapag ginawa nyo yun, wala na kaming magagawa para iligtas kayo. Seryosong sabi ni Mang Tasyo. Edwin, Celia, nasaan na kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Buksan nyo itong pinto. Malamig dito sa labas.
Patuloy ng boses. Lalong humigpit ang yakap ni Edwin kay Celia. Alam nilang imposible na nandoon ang lolo nila dahil matanda na ito at hindi na nakakalakad ng malayo, lalo na sa gitna ng kagubatan sa gabi. Biglang bumukas ng bahagya ang bintanang gawa sa kapis. Isang mahaba at paputlang daliri ang pumasok sa siwang. Ang kuko nito ay kulay itim at napakahaba. Mang Tasyo, hiyaw ni Dina. Kinuha ni Mang Tasyo ang kanyang bote ng langis at binuhusan ng daliri. Isang nakakapanindig balahibong tili ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang boses na kanina ay parang kay Lolo Isko ay naging isang malat at galit na ungol. Umalis kayo dito. Hindi kayo kabilang sa lugar na ito. Sigaw ni Mang Tasyo habang iwinawasiwas ang kanyang krus. Narinig nilang may mabilis na tumatakbo palayo sa dampa. Papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Natahimik muli ang paligid pero walang sino man sa kanila ang nangahas na pumikit. Madaling araw na noon nang mapansin ni Marvin na unti-unti nang nagliliwanag ang langit. Hindi sila nakatulog kahit isang minuto. Edwin, Marvin, ihanda nyo na ang sasakyan. Paglabas ng sikat ng araw, kailangan nyo nang umalis. Utos ni Mang Tasyo. Lumabas sila ng dampa. Nakita nila ang jeep na punong-puno ng mga kalmot. Ang mga gulong ay tila may mga bakas ng kagat, pero buti na lang at hindi sumabog. Marvin, tignan mo yung gulong sa likod, sabi ni Buboy. May nakadikit na mahabang buhok na kulay abo sa rim ng gulong. Amoy lansa pa rin ang paligid pero hindi nakasintindi noong gabi. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Hindi namin alam ang gagawin kung wala kayo. Pasalamat ni Edwin habang inaabutan ng kaunting pera ang matanda. Pero tinanggihan ito ni Mang Tasyo. Hindi ko kailangan ng iyong salapi, Edwin. Ang hiling ko lang ay mag-ingat kayo sa paglalakbay. Kapag may nakita kayong puting aso sa daan, huwag nyo itong hihintuan. At huwag na huwag kayong lilingon kapag may tumawag sa pangalan ninyo, hanggat hindi kayo nakakalabas sa hangganan ng probinsyang ito. Bilin ng matanda. Sumakay na sila sa sasakyan. Habang umaandar sila palayo, lumingon si Marvin sa dampa. Nagulat siya dahil wala na ang dampa. Ang nakita lang niya ay isang malaking punong santol at ang matandang si Mang Tasyo na nakatayo sa ilalim nito. Kumakaway ng dahan-dahan. Tatay Edwin, nawala yung bahay ni Mang Tasyo, sigaw ni Marvin. Huwag ka nang magsalita, Marvin. Magmaneho na lang tayo ng mabilis. Sagot ni Edwin na halatang ayaw nang lumingon pa. Nagpatuloy sila sa pagbiyahe. Akala nila ay tapos na ang lahat pero habang binabagtas nila ang isang tulay na gawa sa kahoy, may nakita silang isang babaeng nakasuot ng puting duster na nakatayo sa gitna ng tulay. Edwin, preno! Sigaw ni Celia. Napapreno si Edwin. Ang babae ay nakatalikod sa kanila. Napakahaba ng buhok nito na abot hanggang sakong. Marvin, bumaba ka kaya at itanong mo kung kailangan niya ng tulong. Mungkahi ni Dina. Wag, Dina. Naaalala mo ba ang sabi ni Mang Tasyo? Paalala ni Marvin. Biglang lumingon ang babae. Wala itong muka. Isang patag na balat lang ang nasa harap ng kanyang ulo. Walang mata, walang ilong at walang bibig. Ngunit kahit wala itong babig, nakarinig sila ng isang mahinang hagulgol na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Edwin, atras! Atras! Hiyaw ni Celia. Mabilis na kinambyo ni Edwin ang jeep pa atras. Pero sa likuran nila may isa pang babaeng katulad nito ang nakatayo na rin. Napaliligiran na sila. Marvin, Buboy, hawak kayo sa upuan, sigaw ni Edwin. Imbis na huminto, pinaharurot ni Edwin ang jeep pasulong, diretso sa babaeng walang muka. Inasahan nilang mababangga nila ito pero paglampas ng jeep, tumagos lang sila dito na parang usok. Ramdam nila ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng sasakyan. Nakaalis ba tayo, Tatay Edwin? Tanong ni Buboy habang nakasubsob ang muka sa tuhod ni Marvin. Mukhang oo, Buboy. Malapit na tayo sa kabayanan. Sagot ni Edwin habang nakakakita ng mga poste ng kuryente at mas maraming bahay. Nang makarating sila sa bayan, huminto sila sa isang karinderya para kumain. Gutom na gutom at pagod silang lahat. Marvin, tignan mo yung braso mo, sabi ni Dina. Napatingin si Marvin sa kanyang braso. May bakas doon ng 5 daliri na tila pasa. Kulay ube at malamig sa hipo. Kailan ito nangyari? Hindi ko naman naramdaman na may humawak sa akin, sabi ni Marvin. Edwin, kailangang magpatingin tayo sa albularyo pagdating natin kina Lolo Isko. Hindi normal ang mga nangyaring ito, wika ni Celia habang tinitignan ang marka sa braso ni Marvin.
Pagdating nila sa bahay ni Lolo Isko, sinalubong sila nito. May kaba sa muka. Bakit ngayon lang kayo? Kagabi ko pa kayo inaasahan. May nangyari ba sa daan? Tanong ni Lolo Isko habang niyayakap ang kanyang mga apo. Lolo Isko, may humabol po sa amin na malaking aso at may nakita kaming babaeng walang muka. Kwento ni Buboy. Natahimik si Lolo Isko. Pinapasok niya sila sa loob at agad na nagsindi ng kamangyan. Edwin, Celia, dumaan ba kayo sa sitio Maligno? Hindi ko po alam ang pangalan, Lolo, pero shortcut daw po yun, sabi ng isang lalaki sa highway. Sagot ni Edwin. Anak, walang shortcut sa daang yon. Ang daang tinahak nyo ay matagal nang isinara dahil maraming nawawala doon. At yung sinasabi ninyong Mang Tasyo, si Tasyo ay pinsan ko. Pero namatay na siya noong 1975 pa dahil sa pananambang ng mga masasamang loob sa gubat na yon. Kwento ni Lolo Isko. Lalong nanigas sa kinatatayuan si Marvin. Kung patay na si Mang Tasyo, sino yung tumulong sa amin? Baka ang kanyang kaluluwa ay nananatili doon para gabayan ng mga naliligaw na tulad nyo. Sagot ni Lolo Isko. Pero Marvin, yang marka sa braso mo hindi yan galing kay Tasyo. Galing yan sa sundo. Anong sundo, Lolo? Tanong ni Marvin. Ang sundo ng mga engkanto. Kapag hinawakan ka nila, ibig sabihin ay minarkahan ka na nila. Hindi ka nila tatantanan hanggat hindi ka nila nadadala sa kanilang mundo. Babala ni Lolo Isko. Noong gabing yun habang natutulog sila sa lumang bahay ni Lolo Isko, nagising si Marvin dahil sa isang mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Marvin, halika dito. Isang tinig ang tumatawag sa kanya. Hindi ito boses ni Edwin o ni Celia o ni Lolo Isko. Boses ito ng isang bata. Parang kalaro niya noong maliit pa siya. Dahan-dahang tumayo si Marvin, tila hinihila ng isang puwersa na hindi niya mapigilan. Naglakad siya papunta sa bintana at binuksan ito. Sa labas sa ilalim ng punong mangga nakita niya ang isang batang lalaki na nakatalikod. Sino ka? Tanong ni Marvin. Lumingon ang bata. Gaya ng babae sa tulay, wala rin itong muka. Pero sa pagkakataong ito may hawak itong bola na gawa sa bungo ng tao. Laro tayo, Marvin, sabi ng bata habang unti-unting lumalapit sa bintana. Marvin, wag! Sigaw ni Buboy na nagising pala. Nagulat si Marvin at tila natauhan. Mabilis niyang isinara ang bintana at nilak ito. Hingal na hingal siyang napasandal sa pader. Buboy, nakita mo ba yon? Tanong ni Marvin. Opo kuya, pero hindi lang yung bata ang nandoon. Sa likod niya napakaraming tao na nakatayo. Lahat sila walang muka. Sabi ni Buboy habang nanginginig. Hindi na muling nakatulog ang dalawa. Kinabukasan dinala sila ni Lolo Isko sa isang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Ang pangalan niya ay Tata Unsing. Pagkakita pa lang ni Tata Unsing kay Marvin, umiling na ito. Malalim ang marka, Edwin. Hindi ito basta-bastang maligno lang. Ang kumuha sa kanya ay isang mataas na uri ng engkanto mula sa kaharian ng mga kawayan. Ano pong dapat naming gawin, Tata Unsing? Tanong ni Celia na umiiyak na. Kailangan mag-alay tayo. Pero hindi sapat ang manok o baboy. Gusto nila ng kapalit. Sabi ni Tata Unsing habang naglalatag ng mga dahon ng sambong sa sahig. Anong kapalit? Tanong ni Edwin. Isang bagay na mahalaga kay Marvin. Isang bagay na may bahagi ng kanyang kaluluwa. Sagot ng albularyo. Inilabas ni Marvin ang kanyang paboritong relo. Isang regalo ni Tatay Edwin noong graduation niya. Ito po, Tata Unsing. Ito lang ang pinakamahalagang gamit ko. Kinuha ni Tata Unsing ang relo at inilagay sa gitna ng mga dahon. Nagsimula siyang mag-orasyon sa wikang hindi nila maintindihan. Biglang humangin ng malakas sa loob ng kubo ni Tata Unsing. Kahit sarado ang mga bintana, ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid ng relo. Biglang sumabog ang salamin ng relo ni Marvin. Isang itim na usok ang lumabas dito at mabilis na lumipad palabas ng pinto. Tapos na ba, Tata Unsing? Tanong ni Marvin habang tinitignan ng kanyang braso. Napansin niyang unti-unti nang naglalaho ang ube na marka. Sa ngayon, oo. Pero tandaan niyo, ang mga engkanto ay hindi nakakalimot. Wag na wag kayong babalik sa daang yon. Kahit kailan. Babala ni Tata Unsing. Lumipas ang ilang araw sa probinsya na medyo tahimik pero laging alerto sina Marvin at Edwin. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, sinisigurado nilang sarado lahat ng pinto at bintana. Isang hapon, habang naglalakad sina Marvin at Buboy malapit sa sapa,
May narinig silang parang kumakanta. Isang napakagandang himig na tila ng aakit. "Kuya Marvin, naririnig mo ba yon?" tanong ni Buboy. "Oo Buboy, pero wag na nating papansinin," sabi ni Lolo. "Wag tayong makikinig sa anumang kakaibang tunog," sagot ni Marvin habang hinihila si Buboy pabalik sa bahay. Ngunit habang naglalakad sila, napansin ni Marvin na parang humahaba ang daan. Kanina lang ay tanaw na nila ang bahay ni Lolo Isko, pero ngayon ay puro matatayog na damo na ang nasa paligid nila. "Naliligaw ba tayo kuya?" tanong ni Buboy. "Hindi ko alam Buboy, parang kanina lang ay nandito na tayo sa likod bahay," sagot ni Marvin na nagsisimula ng kabahan. Biglang lumitaw sa harap nila si Dina, pero kakaiba ang tingin nito. Ang mga mata niya ay tila walang buhay at ang balat niya ay sobrang puti. "Marvin, Buboy, halina kayo. May ipapakita ko sa inyo doon sa kuweba," sabi ni Dina habang tinuturo ang isang madilim na butas sa gilid ng burol. "Dina, paano ka nakapunta dito? Kasama mo lang si Nanay Celia sa kusina kanina sabi ni Marvin. "Sumunod lang ako sa inyo. Tara na, ang ganda ng mga hiyas sa loob," pag-aaya ni Dina. Hahakbang na sana si Buboy nang mapansin ni Marvin ang paa ni Dina. Ang mga paa nito ay nakabaliktad. Ang mga daliri ay nasa likod at ang sakong ay nasa harap. "Buboy, hinto! Hindi si Dina yan!" sigaw ni Marvin habang hinihila si Buboy paatras. Nang malaman ng nilalang na nabuko na siya, bigla itong tumawa ng napakalakas. Ang boses nito ay parang nagigiringang mga bato. Ang anyo ni Dina ay nagbago. Naging isang matangkad na babae ito na may mahabang ilong at may kuko na tila mga kutsilyo. "Hindi niyo ko matatakasan Marvin. Akin ka," sabi ng nilalang. Tumakbo ng mabilis sina Marvin at Buboy. Takbong walang lilingon-lingon. Rinig na rinig nila ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas nila. Isang manananggal o baka isang aswang na lumilipad ang humahabol sa kanila. "Tatay! Lolo! Tulong!" hiyaw ni Buboy. Sa di kalayuan nakita nila si Edwin na may hawak na sulo at si Lolo Isko at may dalang itak. "Dito! Dito kayo!" sigaw ni Edwin. Nang makalapit sila, agad silang hinila ni Edwin sa likuran niya. Iwinasiwas ni Lolo Isko ang itak na binasbasan ni Tata Unsing. Ang nilalang sa itaas ay umungol sa galit at mabilis na lumipad palayo patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. "Ayos lang ba kayo?" tanong ni Edwin habang tinitignan kung may sugat ang kanyang mga anak. "Opo tatay, akala namin si Dina yung tumatawag sa amin," kwento ni Marvin. "Kaya pala wala si Dina sa bahay. Dahil tinangka siyang gayahin ng maligno para makuha kayo," sabi ni Lolo Isko. "Kailangang mag-ingat kayo dahil hanggang sa huling sandali nyo dito, susubukan nila kayong kunin." Pagbalik nila sa bahay, nadatnan nila si Celia na balisa. "Edwin, nawawala si Dina. Kanina lang ikatabi ko siya habang nagluluto, pero pagtalikod ko wala na siya." "Ano? Akala ko ba kasama niyo siya?" tanong ni Marvin. Nagkagulo ang pamilya. Kinuha ni Edwin ang kanyang flashlight at ang itak ni Lolo Isko. "Dito lang kayo. Hahanapin ko si Dina." "Sasama ako tay," sabi ni Marvin. "Wag Marvin, dito ka lang para bantayan ng nanay mo at si Buboy." "Lolo, samahan niyo po ako," bilin ni Edwin. Lumabas sina Edwin at Lolo Isko. Naiwan sa loob sina Celia, Marvin at Buboy. Pinatay nila ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na gasera para hindi sila madaling makita mula sa labas. Maya-maya may narinig silang kumatok sa pinto. "Celia, Marvin, buksan niyo ang pinto. Si Dina ito. Natatakot ako." Boses ni Dina. Umiiyak ito at tila hirap na hirap. "Dina, ikaw ba yan?" tanong ni Celia at akmang lalapit sa pinto. "Nanay, wag. Baka yung maligno na naman yan," pigil ni Marvin. "Pero Marvin, paano kung si Dina nga yan? Paano kung iniwan siya ni na Edwin sa labas?" Nag-aalalang sabi ni Celia. Tinignan ni Marvin sa siwang ng pinto. Nakita niya si Dina na nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan at nanginginig. Pero may napansin si Marvin. Ang mga mata ni Dina ay kulay itim lahat. Walang puti. "Hindi si Dina yan nanay. Tignan mo ang mga mata niya," bulong ni Marvin. Nang mapagtanto ni Celia ang nakita, napaurong siya sa takot. Ang Dina na nasa labas ay nagsimulang kalmutin ang pinto. "Buksan niyo ito. Akin na si Marvin. Akin na siya." Lalong lumakas ang kalmot at tila masisira na ang pinto. Kumuha si Marvin ng asin at itinaklob sa siwang ng pinto.
Isang nakakangilong hiyawang narinig nila mula sa labas. Ang hapde! Papatayin ko kayong lahat! Sigaw ng nilalang. Biglang dumating sina Edwin at Lolo Isko. May bitbit silang isang tao. Si Dina, walang malay. At puno ng putik ang katawan. Nakita namin siya sa loob ng isang malaking butas ng puno. Tinangka siyang itago ng mga nuno. Sigaw ni Edwin habang mabilis na pumapasok sa loob ng bahay. Nang makita ng nilalang sa labas sina Edwin, mabilis itong naglaho sa dilim. Isinara agad ni Lolo Isko ang pinto at binuhusan ng benditadong tubig ang bawat kanto ng bahay. Ayos lang si Dina. Tulog lang siya dahil sa engkanto. Sabi ni Lolo Isko habang inihihiga ang apo sa papag. Lolo, kailan ba matatapos ito? Gusto ko na pong umuwi. Iyak ni Buboy. Bukas na bukas din. Pagputok ng araw, aalis na kayo. Hindi na ligtas para sa inyo dito. Masyado kayong mabango sa mga taga rito. Sabi ni Lolo Isko. Hindi na sila natulog. Hanggang sa mag-umaga pagdating ng alas 5 ng madaling araw, mabilis nilang inimpake ang kanilang mga gamit. Edwin, mag-ingat kayo sa biyahe. Huwag hihinto hanggat hindi nakakarating sa bayan ng Lucena. Bilin ni Lolo Isko habang nagpapaalam sa kanila. Sumakay na sila sa jeep. Habang umaalis sila, nakita ni Marvin sa rearview mirror ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa dulo ng kalsada. Lahat sila ay nakatingin sa kanila at lahat sila walang muka. Marvin, huwag ka nang tumingin, sabi ni Edwin habang pinapabilis ang takbo ng jeep. Nang makarating sila ng highway, doon lang sila nakahinga ng maluwag. Ang sikat ng araw ay tila nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Salamat sa Diyos, nakalabas din tayo, sabi ni Celia habang hinahaplos ang buhok ni Dina na nagsisimula na ring magkamalay. Nasaan tayo? Anong nangyari? Tanong ni Dina, tila walang maaalala sa mga naganap kagabi. Wala, Dina, basta magpahinga ka na lang muna, sagot ni Marvin. Akala nila ay ligtas na sila nang makarating sa bahay nila sa Maynila. Pero isang gabi habang natutulog si Marvin, narinig niya ang isang pamilyar na kaluskos sa ilalim ng kanyang kama. Marvin, hindi pa tayo tapos. Sir Eric, akala ko talaga noong nakarating na kami sa Maynila ay tapos na ang lahat. Akala namin ang mga simentadong kalsada at ang ingay ng lungsod ay sapat na para layuan kami ng mga elementong yon mula sa Quezon. Pero mali kami. Noong gabing yun habang nakahiga ako sa aking silid, doon ko napatunayan na kapag minarkahan ka na nila, dala-dala mo ang bakas nila kahit saan ka magpunta. Hindi ako makagalaw sa aking kama, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Yung tinatawag nating bangungot, pero gising ang diwa ko. Rinig na rinig ko ang kaluskos sa ilalim ng papag ko. Isang tunog na parang kuko na kinakalmot sa kahoy. Marvin, laro tayo. Ang boses na yon. Yun ang boses ng batang walang muka na nakita ko sa probinsya. Paano siya nakasunod dito? Paano siya nakapasok sa loob ng bahay namin sa gitna ng mataong subdivision? Pilit kong iginalaw ang aking kamay para abutin ang rosaryo sa ilalim ng unan ko. Nang mahawakan ko ito, biglang lumamig ang paligid. Ang hangin ay amoy lansa at amoy tuyong dahon. Biglang tumigil ang kaluskos, pero ang sumunod na narinig ko ay mas nakakakilabot. Marvin, bakit ayaw mo kaming papasukin? Boses naman ni Dina ang narinig ko, pero nanggagaling ito sa labas ng bintana ng kwarto ko sa ikalawang palapag. Alam kong tulog na si Dina sa kabilang kwarto. Imposibleng nasa labas siya ng bintana ko, lalo na't napakataas nun. Hindi ko pinansin ang boses. Pinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang magdasal ng Ama namin. Sa bawat salitang binibitawan ko, lalong bumibigat ang pakiramdam sa kwarto. Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa may bandang tenga. Hindi ka ililigtas ng dasal mo, Marvin. Pinirmahan mo na ang kasunduan noong tinanggap mo ang tulong sa gubat. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Pumasok si Tatay Edwin. May hawak na flashlight. Marvin, bakit ka sumisigaw? Nakahinga ako ng maluwag. Nawala ang bigat sa dibdib ko. Tatay, nandoon na naman sila. Naririnig ko sila sa ilalim ng kama at sa bintana. Agad na chinek ni Edwin ang ilalim ng kama. Wala siyang nakita kundi ang aking mga lumang tsinelas. Pero nang itinutok niya ang flashlight sa bintana, doon kami parehong natigilan. May mga bakas ng mapuputing na palad na sa labas ng salamin. Mga palad na may 6 na daliri. Celia, dalhin mo ito. Ang asin at benditadong tubig, sigaw ni Edwin. Mabilis na pumasok si Nanay Celia, kasunod si Buboy na nanginginig sa takot. Ano na namang nangyayari, Edwin? Akala ko ba tapos na ito?
Hindi sila tumigil, Celia. Sinundan nila tayo. Sagot ni Edwin habang binubudburan ng asin ang bawat hamba ng bintana at pinto. Tatay, si Dina po. Tanong ni Marvin. Pumunta kami sa kwarto ni Dina. Nakita namin siyang mahimbing na natutulog. Pero ang nakakapagtaka, ang kanyang kumot ay puno ng mga tuyong dahon ng kawayan. Mga dahon na katulad ng mga nakita namin sa Sitio Maligno. Dina, gising. Dina, yugyug ni Celia sa anak. Nang magmulat ng mata si Dina, hindi kami nakapagsalita. Ang mga mata niya ay wala pa ring puti. Puro itim lang ito. Gaya ng nakita namin noong gabi sa probinsya. Marvin, bakit mo ko iniwan doon? Sabi ni Dina, pero ang boses niya ay hindi sa kanya. Boses ito ng isang matandang babae. Malat at puno ng galit. Edwin, ano ang gagawin natin? Hindi si Dina ito. Iyak ni Celia. Kinuha ni Edwin ang isang bote ng langis na ibinigay ni Tata Onsing bago kami umalis. Dina, kung sino ka man sa sumapi sa anak ko. Lumabas ka. Wala kang puwang dito. Ibinuhos ni Edwin ang langis sa noo ni Dina. Nagwala ang pinsan namin. 4 kaming lalaki ang nagtangkang humawak sa kanya pero napakalakas niya. Itinulak niya si Marvin at tumalsik ako sa kabilang dulo ng kwarto. Marvin, ayos ka lang? Tanong ni Buboy habang tinutulungan akong tumayo. Ayos lang ako, Buboy. Huwag kang lalapit sa kanya. Babala ni Marvin. Biglang tumayo si Dina sa ibabaw ng kama. Ang kanyang katawan ay bumaluktot sa paraang hindi normal sa tao. Ang kanyang mga buto ay narinig naming naglalangit-ngitan. Ibalik niyo ang kinuha niyo. Ibalik niyo ang relong binasag ni Onsing. Sigaw ng nilalang gamit ang katawan ni Dina. Doon ko naintindihan ang relong ibinigay ko kay Tata Onsing ay nagsilbing pain para sa kanila, pero dahil binasag ito ng albularyo, itinuring nila itong pagnanakaw sa kanilang handog. Edwin, kailangan nating tumawag ng tulong. Hindi natin ito kaya ng tayo-tayo lang. Sabi ni Celia. Sino ang tatawagan natin, Celia? 2:00 na ng madaling araw. At sino ang maniniwala sa atin dito sa Maynila? Sagot ni Edwin habang pilit na hinaharangan si Dina na makalabas ng kwarto. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Ang tanging liwanag ay ang mula sa flashlight ni Edwin na pablink-blink pa dahil mahina na ang baterya. Sa dilim nakita namin ang mga anino na gumagalaw sa paligid. Hindi lang isa, kundi marami sila. Marvin, dito sa kusina. Boses naman ni Buboy ang narinig ko. Pero hawak ko ang kamay ni Buboy sa tabi ko. Tatay Edwin, may gumagaya sa boses ni Buboy sa kusina. Bulong ni Marvin. Huwag kayong hihiwalay sa akin, Celia. Hawakan mo ang damit ko. Buboy, Marvin, kapit lang kayo. Utos ni Edwin. Dahan-dahan kaming bumaba papunta sa sala. Ang bawat hakbang namin sa hagdan ay may kasabay na kaluskos sa dingding. Parang may mga nilalang na gumagapang sa pader kasabay namin. Pagdating sa sala, nakita namin ang pintuan na nakabukas ng malapad. Sa labas, hindi ang kalsada ng subdivision ang nakita namin. Ang nakita namin ay ang masukal na kagubatan ng Sitio Maligno. Ang aming bahay sa Maynila ay tila naging isang lagusan pabalik sa lugar na pinanggalingan namin. Paano nangyari ito, Edwin? Nasa Quezon ba tayo uli? Tanong ni Celia na halos mawalan na ng malay sa takot. Hindi ko alam, Celia, pero huwag kayong lalabas ng pinto, sabi ni Edwin. Biglang may pumasok na isang matangkad na figura mula sa pinto. Akala namin ay isa na namang maligno, pero nang matamaan ng flashlight, nakita namin ang isang pamilyar na muka. Mang Tasyo, gulat na sabi ni Marvin. Ang matandang tumulong sa amin sa gubat ay nandoon. Nakatayo sa aming sala, pero ang kanyang itsura ay mas malinaw ngayon. May mga bahagi ng kanyang muka na tila naaagnas na, at ang kanyang suot ay ang lumang damit na pang 1970s. Edwin, Marvin, kailangan tapusin ang sinimulan, sabi ni Mang Tasyo. Mang Tasyo, tulungan niyo po kami. Ang anak ko si Dina sinasapian. Pakiusap ni Edwin. Hindi siya sinasapian, Edwin. Ang kaluluwa niya ay naiwan sa gubat. Ang nasa loob ng katawan niya ngayon ay isang palit tao. Isang engkanto na nag-anyong Dina. Paliwanag ni Mang Tasyo. Nanginig ang buong katawan ni Marvin. Ibig niyo pong sabihin ang kasama naming umuwi dito sa Maynila ay hindi ang totoong Dina? Mula pa noong nahanap niyo siya sa butas ng puno, hindi na siya ang totoong Dina. Ang totoong Dina ay bihag pa rin sa kaharian ng kawayanan. Seryosong sabi ni Mang Tasyo. Anong dapat namin gawin? Kailangan naming makuha ang totoong Dina. Iyak ni Celia.
Kailangang bumalik ang isa sa inyo sa sitio maligno. Ngayon din bago magliwanag, sabi ni Mang Tasyo. At si Marvin ang kailangang pumunta. Siya ang may marka. Siya ang hinahanap nila. Hindi ko hahayaang bumalik ang anak ko doon. Pagkontra ni Edwin. Kung hindi siya babalik, hindi lang si Dina ang mawawala. Unti-unti kayong kukunin ng gubat na ito hanggang sa maging bahagi na kayo ng kanilang mundo. Babala ni Mang Tasyo habang itinuturo ang pinto kung saan tanaw ang kagubatan. Tinignan ko si Tatay Edwin. Tinignan ko si Nanay Celia na yakap ang Dina, na palit tao. Alam kong wala akong pagpipilian. Tatay, pupunta ako. Sasama ako kay Mang Tasyo. Matapang na sabi ni Marvin. Marvin, hindi. Masyadong mapanganib, sabi ni Edwin. Tatay, ito lang ang paraan para mailigtas natin ang pamilya. Mag-ingat kayo dito. Huwag ninyong bibitawan ng palit tao na yan hanggat hindi ako nakakabalik. Bilin ni Marvin. Kinuha ni Mang Tasyo ang kamay ni Marvin sa isang iglap. Naramdaman ni Marvin na ang isang malakas na hila. Pagdilat ng kanyang mata, wala na siya sa sala nila sa Maynila. Nakatayo na siya sa gitna ng maputik na daan ng sitio maligno sa tapat ng malaking puno ng balete. Mang Tasyo, nasaan po tayo? Tanong ni Marvin. Nasa puso tayo ng kanilang teritoryo, Marvin. Dito itinago si Dina. Tandaan mo, huwag kang kakausap sa kahit kanino. Huwag kang kakain ng kahit anong ialay nila. Hanapin mo ang punong kawayan na may kulay ginto ang dahon. Doon nakakulong ang pinsan mo. Bilin ni Mang Tasyo bago ito unti-unting naglaho na parang usok. Mag-isa na lang si Marvin sa dilim. Ang tanging dala niya ay ang kanyang tapang at ang rosaryong mahigpit niyang hawak. Habang naglalakad, may naririnig siyang tawanan mula sa itaas ng mga puno. Marvin, andito na ang bida. Ang sarap ng amoy mo. Hindi lumingon si Marvin, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang isang kumpol ng kawayan. Sa gitna nito may isang kawayan na nagniningning ang mga dahon. Isang gintong kawayan. Sa ilalim ng kawayan nakita niya si Dina. Nakaupo ito parang wala sa sarili at pinalilibutan ng mga maliliit na nilalang na may matutulis na tenga at malalaking tiyan. Mga diwende ng gubat. Dina, gumising ka! Sigaw ni Marvin. Lumingon ng mga diwende, ang kanilang mga mukha ay biglang naging galit. Akin siya. Amin ang babaeng ito. Hindi niyo siya pag-aari. Pakawalan niyo siya, sabi ni Marvin habang papalapit. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng barong Tagalog na gawa sa dahon. Ang balat nito ay kulay berde at ang kanyang buhok ay parang mga ugat ng puno. Marvin, matapang ka para bumalik dito. Wika ng lalaki. Ito ang hari ng sitio maligno. Ibalik niyo po sa akin ang pinsan ko. Wala kaming ginagawang masama sa inyo, pakiusap ni Marvin. Pinasok niyo ang aming daan. Binulabog niyo ang aming katahimikan. Ang albularyong si Onsing, binastos niya ang aming alay. Galit na sabi ng hari. Ano po ang gusto niyo para pakawalan niyo siya? Tanong ni Marvin. Ngumiti ang hari. Isang ngiting nakakapangilabot dahil ang kanyang mga ngipin ay gawa sa matutulis na bato. Gusto ko ang iyong paningin, Marvin. Ibigay mo sa akin ang iyong mga mata at hahayaan ko kayong makauwi ng ligtas. Napatigil si Marvin. Ang kanyang mga mata kapalit ng kalayaan ni Dina. Tinignan niya ang pinsan niyang si Dina na tila unti-unti ang naging bahagi ng kawayan. Marvin, wag. Mahinang bulong ni Dina. Nakarecover na pala ito ng kaunting malay. Huminga ng malalim si Marvin. Sige, kunin niyo na ang paningin ko. Basta hayaan niyo kaming makaalis. Lumapit ang hari. Ang kanyang mahahabang kuko ay nakaturo sa mga mata ni Marvin. Pero bago pa siya makalapit may narinig silang malakas na tunog ng kampana. Ang kampana ng simbahan sa bayan, sabi ni Marvin. Nagkagulo ang mga nilalang. Ang hari ay tila nasasaktan sa tunog ng kampana. Ang sitio maligno ay nagsimulang gumuho. Ang dilim ay unti-unting napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Marvin, takbo! Sigaw ni Mang Tasyo na biglang lumitaw uli. Hinablot ni Marvin ang kamay ni Dina at tumakbo sila ng mabilis. Ramdam ni Marvin ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Biglang may lumagabag. Nagising si Marvin sa sahig ng kanilang sala sa Maynila. Nakahiga din sa tabi niya si Dina na sa wakas ay may puti na ang mga mata at mahimbing nang natutulog. Marvin! Dina! Sigaw ni na Edwin at Celia na kanina pa pala sila binabantayan.
Nakalabas na po kami, tatay. Ligtas na kami, sabi ni Marvin habang naiiyak sa tuwa. Tinignan nila ang paligid. Ang sala nila ay maayos na. Wala na ang kagubatan. Wala na ang mga anino. Ang palit-tao na kamukha ni Dina ay naglaho na rin at napalitan ng isang tuyong puno ng saging na nakahiga sa sofa. Nang araw na yon agad na nagpasagawa ng basbas si Edwin sa buong bahay. Simula noon hindi na muling nagpakita ang mga nilalang. Pero si Marvin tuwing titingin siya sa salamin, napapansin niya ang isang bagay. Ang kanyang mga mata sa loob ng kanyang mga itim na balintataw tila may anino pa rin ng mga kawayan sa sitio maligno. At hanggang ngayon, Sir Eric, hindi pa rin nakakalimutan ni Marvin ang gabing yon. Dahil alam niya sa bawat liblib na lugar sa Pilipinas, may mga sitio maligno na naghihintay ng susunod na maliligaw.